My YouTube channel. Today is January 6, 2024. Alamin natin kung ano ang estado ba ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang 2023. Sa graph na to, sa Ito ay grupo ng Asian ipapakita ko countries, sa inyo kung ano pasok yung ang Pilipinas sa top 6, no? So, sumunod tayo sa Vietnam. ranking Economic natin growth pagdating sa 2023. Sa bar graph na to, pasok ang sa pananaw ng World Pilipinas Bank o sa iba sa pa mga Asia kasi nandyan yung Saudi Arabia. So, pasok siya. analisa Sumunod siya takbo sa ng Vietnam. ekonomiya ng So, sa graph ating na to, nangunguna ang kapaligiran at sa buong mundo. So, ang discussion, ang ano nito in terms of GDP per capita. So, ang GDP, ito yung sa graph na gross to ng domestic World Bank, product. pasok Ito tayo ay sa top binabase 20 sa fastest growing kinikita economy natin sa of the world. production of food and sa serbisyo ng inano natin sa komunidad, ano? So, ano mga services ba? Ano bang pag food production, ano ba yung mga production natin ng mga isda, lahat ng mga production natin tulad ng ano ba? Food production. Then ano ba ang services? So ano yung mga services of professionals? So yung mga BPO natin, outsourcing. So kasama yun no. So per capita, yun yung measurement na magkano kinikita bawat isa sa atin, kasama na yung bagong sinilang counted na sa population of the nation. So yun yung bawat isa sa atin, yun yung per capita. Okay? So nakikita natin na tumaas ang GDP ng Pilipinas mula nung nagka-pandemic at nung naka-recover na tayo. Okay? So from 5 point something, so 5.6 no nitong 2022, 19 pa din ako ng 2022 at inasahan na itong kasi di ba by quarter ang ano nitong 2023 at katatapos lang yung 2023, January 6 pa lang ngayon. So yung fourth quarter ay hindi pa nako-compute, pero ang estimated GDP as of 2023 ay from 6 to 7%. Okay? So tignan natin yung graph, no, kung ano. So ang pananaw ng World Bank sa ekonomiya ng Pilipinas, it is one of the fastest growing economy for the 2023 year 2023. Pero kung titignan talaga natin kung pang ilan ba tayo sa buong mundo, since kasi pang start yan start ng standing ng economy natin noon nung ilang taon pa. So kung tingnan, malayo pa din talaga tayo, pero itong year na to, yung 2023, mataas ang standing natin. Tingnan natin sa graph. Sinasabi ng World Bank na we're one of the fastest growing economy. Dito sa graph na to, nakikita na isa tayo sa nangunguna, kasunod tayo sa Vietnam, sa Asian countries. At dito naman sa susunod na graph natin na pumapangalawa tayo, sumunod tayo ng Vietnam, pero nauna sa atin ang Malaysia. Ito ay kasama ang Saudi Arabia. Ito ay kasali sa Asia. At dito sa ranking ng buong mundo, pasok tayo sa top 20 kasama ang Vietnam. Pero dito sa graph, kasunod na graph, nakikita natin na ang performance sa ating bansa ay kahit na mataas tayo at pasok tayo sa fastest growing economy ng buong mundo, ay medyo bumaba tayo kasi ang inasahan lang natin ngayon ay from
7.6 2022, ito ay 6 to 7 na lang nitong 20. Bali, ang basehan nito ay fastest growing economy, pero hindi ibig sabihin ang yaman ng bansa mo na to. As example, pasok tayo sa fastest growing economy, pero magkano ba ang GDP per capita? So, magkano ba ang bawat isang mamamayan nila? So, ang sa Pilipinas tayo ay sa 2022 naglalaro lang ng 4,466 hanggang 13,845. So, linawin lang natin kung kat ang bansa mo ay pasok sa top or fastest growing economy, hindi yan nag-iibig sabihin na ang yaman mo ng bansa mo. Paangat ka lang sa dati mong kinakalagyan. Ang Pilipinas, pasok tayo sa fastest growing economy. Pero ang GDP natin per capita, so bawat isang mamamayan sa atin ay masyadong lumakas ang ekonomiya ganun lang nila, ang kinikita mo. sobrang Ipapakita yaman natin nila. kung sa US, magkano ang highly industrialized GDP per capita nila. country sila. Napakataas, pero hindi sila pasok sa fastest growing economy.